Hey, what's up everyone? Ayan, it's been a while since nakapag-bike tayo. As much as I'd like to do this daily, kaya lang minsan may certain circumstances na hindi maiwasang tamarin. Daming palusot. Minsan din kasi, since I work from home and but my shift is early shift, gumigising ako ng 5 daily, 5 a.m. So minsan after ng office ko around 2 p.m. Nakaka-tempt matulog, mag-take ng quick nap time, mga 1 hour. Kaya lang minsan yung most of the time yung 1 hour nagiging 2 hours or minsan 2 hours and a half. So pag gano'n na, pag medyo late na, tinatamad na akong mag-exercise. Pero ngayon medyo sinipag ako. And si My Loves naman, ang out pa niya is 7 p.m. Kaya yan, solo ride muna. Or soloist muna ako. Magpapawis. Most of the time nayayaya ko naman si My Loves na walking. Pero ngayon, nasa work pa siya. Sinusubukan ko rin pala yung bagong mount. So before kasi, meron akong GoPro mount sa ginagamit. So sa handlebar, nilalagay ko lang siya. But what I observe is medyo mas gumagalaw. So hindi siya firm from the yun sa 3/4 thread. So hindi siya stable, so mas magalaw yung video. But this time I'm trying a newer magic arm with ball head. So yan, i-send ko sa description below. Yan, maybe gusto nyong matry sa bike. So ang kagandahan kasi nito, it's not as siguro sa mga mountain bike, kasi I'm using a mountain bike. So pwede nang pagtiyagaan. Pero ang kagandahan kasi nito, all-in-one purpose siya. So hindi lang sa bike pwede niyong magamit, but sa iba pang purpose. So ginagamit ko rin to for clamping. Pag kailangan ko i-clamp sa other parts, pwede sa tripod, sa table, sa chair. So all-in-one siya. Pero siguro kung ang purpose niyo is sa bike lang, hindi siya ganun kagandang gamitin, kasi may extra peripheral na kailangan mong i-remove every now and then. Although madali naman siyang i-clamp. So and sturdy siya. Pero kung gusto nyo bike purpose, siguro mas maganda yung quad lock. So may quad lock mount, and kaya lang yun nga, kailangan mo ng specific na phone case for your phone. So kung kayo yung type na you change case every now and then, medyo hassle. Although ako naman kasi isang case lang, which is a quad mount. Kaya lang yun, mas
I chose na hindi gumamit nung quad lock. But yeah, maybe next time subukan kong gumamit nung quad lock para mas sleek tingnan sa phone. I mean sa handlebar. Ito kasi meron siyang extra, ayan, it's a metal clamp. Pero kung hindi naman kayo maarte, ako rin naman okay na to sa akin. And ang kagandahan is meron pa siyang arm. So yeah, probably next time kung may may isa pa akong camera like an action cam, I can probably use the arm as another mount. O nga yun ang purpose pala nito, dual purpose siya. May ball head and my arm, my magic arm. So maganda siya para ganda yung para dalawang view yung pwede kong ipakita. But yan, wala pa naman akong ngayon. Wala pa akong extra mount. Action cam. So hopefully yan, abangan ko yung pagdating ng DJI Osmo Action 6. Yan, coming this year. So na-adjust ko yung view natin. So ito yung Robinson's Park, which is near my area. So paikot siya. This is a newly built location, I would assume. Siguro dinevelop after pandemic. Ang ganda dito kasi malaki yung park, which is nasa mo lang, ewan kung kita nyo, pero nandito sa left side ko yung park. So maganda kasi yung malapit sa park kasi parang pwede mo nang gawing extension yung park ng bahay nyo. May mga barbecue place pwede nyong gamitin. So gusto ko sana dito, kaya lang at the time na naghahanap ako ng house is kailangan ko na ng built na. Wala akong time na maghintay ng newly built house. Kasi at that time wala akong idea kung how long it would take. So I opted for, and saka na rin mura rin, mas mura kung yung built na siya, old house. Yan, kaya I opted for yung built na. It's 6:30 p.m. Perfect time for a short ride. So, siguro mga 45 minutes short ride, pwede na. Better than having nothing at all. By the way, for a quick sharing, so from time to time kasi pag nag-open ako ng YouTube, frequently na bubuksan ko yung mga, or napapanood ko yung mga videos na from vloggers in Canada. So I'm not sure kung familiar kayo sa mga vlogger na si Inags,
or Alwin and Emma. So, funny, pero mostly kasi yun ang nasusubaybayan ko na mga channel lately from Canada. Although before, I'm following also yung mga a few vloggers din dito sa Australia, like si Bisdak Oz, Pin AUS. Pero lately ang napapanood ko yung mga vloggers sa Canada. And yeah, lately so mga topics nila is about yung mga recent immigration changes sa Canada. So pahigpit na daw ng pahigpit, and maraming mga changes na in-implement lately. So hindi lang kasi ako masyadong up to date kung ganun din dito sa Australia, but let me know guys kung let's say yung mga let's say yung mga naka-student. So I'm not sure kung ganun din yung mga changes. So, by the way, I'm referring dun sa mga temporary visa in Canada. Yun kasi yung mga topics nila na napapanood ko, like yung mga sa student. So nahihirapan sila due to the changes recently, especially na mag-election na sa Canada. So I'm not sure lang kung ganun din dito sa Philippines, sa Australia I mean. I think may mga changes din, kaya lang I'm not sure if it's same din na medyo mas mahirap for mga temporary visa holders. Kaya let me know guys kung same din. But I would assume na assumption ko lang kasi hindi naman ako familiar. I'm assuming na sa Canada mas mahigpit compared sa Australia. But let me know guys kung mas familiar kayo. And yeah, so ganun yung mga napapanood ko, like pahirapan, maraming mga recent changes yung sa mga dependents. So may mga changes. But anyway, ganun naman kasi in general. Ang mga Filipinos naman are known to be resilient. So ang mga ina-advise naman nila is always to have a backup. Yun. So kumbaga may plan B. Well, in any situation naman, ganoon naman kasi talaga dapat. So in any plan, dapat one should always have a plan B in place. Para if ever mag-fail man, well, you have a stored plan kung anong pwede niyong gawin. So yun, kung minsan naboboard kayo, yun, try nyo minsan pag nanood kayong YouTube, minsan nakakaaliw din manood ng ibang vloggers, especially in other country. So parang yan, nagkakaroon ng info kung ano yung na-experience ng ibang kababayan natin sa ibang country. Sa 6:40 na. Medyo start na magdumilim. So naka ND filter lang ako, kaya medyo mas madilim na.
Sa Philippines, nagbabike din ako. But before, I tried road bike. Pero nagkaka-problem kasi ako sa neck. Mas naka-lean forward kasi yung road bike. So nagkakaroon ako ng discomfort pag medyo matagal na nagbabike. Kaya I tried mag-shift sa mountain bike. Kasi mas medyo upward position yung naka-mountain bike. Pero sa Pinas, mostly nagbabike ako sa MOA or sa BGC area. Kasi minsan tinatry ko rin yung Cainta. Sa Cainta kasi ako, kailan nakakatakot. Lahat ng type of vehicles kasama mo sa kalsada pag nagbabike ka. Bikes, tricycle, jeep, private vehicles, trucks. Kakatakot minsan. Konting pagkakamali mo lang or pagkakamali ng iba, may pagdadatnan ka. Pero minsan, lakas lang ng loob. And then, syempre, konting ingat din. Pero dito sa Australia, since mas konti yung vehicle, and so mas konti yung vehicle, so mas mataas yung confidence ko mag-bike dito. And especially, may some areas na talaga meron dedicated, mostly may ibang areas na may dedicated bike lane, so yun ang masarap. Talagang safe ka pag may dedicated bike lane. Pero dito sa akin, yung contented na ako dito sa ikot-ikot lang dito sa area ko, kaya hindi ako dumadaan sa dedicated bike lane. Although meron naman na may malapit na may dedicated bike lane, pero hindi na ako lumalayo. So, contented na ako dito. So, last time pala on my previous vlog, nakwento ko na nagpakabit kami ng solar system. So, gumamit kami ng Fronius inverter and Trina for the solar panels. So far so good. Although hindi ko pa talaga nakikita kung in terms of kung magkano yung ibababa in terms of yung electricity bill, kasi wala pa namang 1 month. But I guess I would say na tama naman yung decision ko to go with Fronius. The only thing that I've realized is sa ano pala, so makikita ko yung sa solar app that comes with Fronius. Kikita ko kung how much yung na-generate na power. The only thing na hindi ko na-realize is hindi pala yung consumption, hindi pala nakikita sa app yung actual consumption. So yung generated power nakikita, but for the consumption, kailangan pala ng additional component. So ang nakita ko is yun, since I'm using Fronius inverter, so meron palang Fronius smart meter. So yun kung Fronius smart meter, monitor ko yung actual consumption. Kaya lang, I think including the installation, it would cost me around $700 more. So anyway, curious lang naman ako. But
curious ako makita kung ano yung actual consumption ko versus dun sa generated power. And but aside from yung Fronius smart meter, nag-check din ako ng ibang option. I can probably use yung Shelly EM Pro na kailangang na pwedeng install sa sa box to monitor yung consumption. And then I can integrate it with Home Assistant kasi may Home Assistant ako. Madali siyang integrate. Kaya lang yan, may additional cost, but yung Shelly EM Pro is just about $100 plus yung syempre yung labor for a Sparky or yung electrician ang tawag dito. So I think more likely mga around 250 or 300 in total ang magagastos ko kung if I'll opt for Shelly Pro EM na pwede kong integrate sa Home Assistant. Pero medyo reluctant pa ako kasi I'm not sure din kung ma-maximize ko yung feature to monitor my consumption. But yeah, probably pag may budget na ulit ako, I can opt for yung Shelly EM Pro para then integrate ko sa Home Assistant to monitor my energy consumption. But let's see. Pero siguro wag muna ngayon. Hindi ko muna pag sasabay-sabayin yung gastos. Ayan, balik na ako dito sa street ko. So siguro isang ikot pa. Tama na yung mga at least 45 minutes ride. Since medyo fair naman yung weather, hindi pa ako pinapawisan. Pero good cardio exercise na rin yun. Ayun, isang ikot pa ako. So maganda tong newer Magic Arm. So mayroon siyang ball head and a Magic Arm. So pwede kang mag dual mount ng camera. Ganda siya. And I'll end my video here. See you in the next one.